energy drainer. Yan ang i-discuss natin yan. So maraming paraan yan para ma-drain yung energy mo eh. Yung parang kakaumpisa pa lang ng araw mo, bigla nang bumababa yung energy mo. Maaring makalat na kapaligiran. Kasi yung energy mo napupunta scattered, 'di ba, sa makalat na kapaligiran. Papansin mo maging malimutin ka. So sitwasyon din yung hindi pabor sa'yo, yung paggawa ng mga ayaw mo, yung mga hindi mo gusto, napipilitan ka lang, nakaka-drain ng energy yan. Tsaka yung mga taong hindi sumusuporta at ayaw ka, pinapababa yung self-esteem mo. So i-discuss natin yan, yung mga iba't ibang uri ng mga pag-harvest ng energy mo. Tsaka ito rin yung dahilan kaya bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo, 'di ba? Kasi nga nadidrain ka dahil nga sa mga maraming aspeto. So maraming bagay ang nakaka-drain ng energy ng tao. Hindi lang ito tungkol sa physical na pagod, may physical, mental, emotional at spiritual. Para sa akin yung emotional talaga eh. Mayroong mga tao pag binivisit ka, dun pa nga lang talaga Although kaya mo naman siyang kontrolin, pero mayroong ibang trigger talaga na mahirap. Simula lalo na yung kinalakihan mo. Sa akin personally, nanay ko, 'di ba? Kasi yung category talaga niya, kahit matanda ka na, ganun pa rin talaga. So, yun 'di ba, yung mga triggers. Energy na nauubos depende sa kapaligiran ng tao at paraan ng pamumuhay. Mga taong palaging pinapababa ang self-esteem mo. So, yan yung mga ayaw ka tsaka hindi sumusuporta, 'di ba? Kasi nga, totoo kasi yung first impression last. Nakakategory ka na talaga sa utak ng tao. At ang masaklap niyan, habang buhay na. Nararanasan ko yun sa nanay ko eh. Simula pagkabata ko hanggang ngayon, ganun pa rin talaga category niya eh. So parang nakaka-drain talaga siya kasama parati. Kapag palagi kang nakakarinig ng hindi mo kaya, walang mangyayari sa ginagawa mo, mas magaling si ganito kaysa sa iyo. Kaya nga sinishare ko to dahil nararanasan ko siya eh. Unti-unting nauubos ang confidence mo kahit hindi mo namamalayan. Ginagamit ng isip mo ang enerhiya para depensahan ng sarili mo laban sa negatibong mensahe. Hindi lang naman sa mensahe, yung emotional talaga eh. Kasi pagka ganyan, bibisiting ka ng mga yan, 'di ba? Yung mga taong ganyan di susuporta. Okay lang sana kung ganyan, 'di ba? Paano kung kilala mo or malapit pa sa iyo? Gaya ng parents mo or asawa mo, anak mo, 'di ba? Paano kung yung anak mo ganyan, 'di ba? Sakit sa ulo or perwisyo. Madidrain ka talaga, 'di ba? Imbis na gamitin mo ang lakas mo sa pag-abot ng goals, napupunta ito sa pagdududa sa sarili. Oo, kasi pag bumaba kasi self-esteem mo, pati confidence mo, tiwala sa sarili, maapektuhan talaga, 'di ba? Kaya nga mahirap makisama. Isa rin 'yan ang drawback sa mga employment. Kasi based from my experience, yung pakikisama talaga sa employment, 'di ba? Kasi iba-iba kayo ng ugali. So yung mga tao talaga sa paligid mo, kapag hindi in alignment sa'yo, nakaka-drain talaga siya, promise. As in parang 8 hours lang naman yung trabaho, pero after nun, pagod ka na, 'di ba? Actually, kahit nga yung 10 minutes lang or 5 minutes pa lang nakatabi mo yung tao na hindi ka gusto, or nararamdaman mo yung vibe, madidrain ka talaga. Kaya pagka ganyan, cut na agad eh. Mga taong hindi ka sinusuportahan, hindi naman kailangan na lahat ng tao ay suportahan ka. Pero kung araw-araw kang napapalibutan ng mga taong yan yun, 'di ba? Paano kung ganito ka, 'di ba? Awake ka ganito, bukas yung mata mo. Tapos napapaligiran ka ng mga ganitong tao, 'di ba? So makaka-relate lang talaga dito yung mga talagang bukas yung mata. Kasi nagsusuportahan lang naman talaga yung mga ship lang naman talaga. Ibig sabihin same frequency ng mindset. Mapapansin mo nga yun, dito nga lang di sa SOCMED eh. Biruin mo naman, di ba? Itong sinishare ko na info, wala naman to sa iba. Nagtataka rin talaga ako kasi nga, sabi ko, bakit tong information ko napaka-deep naman nito at simplified?
Tapos, ito talaga yung ma-apply talaga ng mga tao sa buhay nila na pang araw-araw na talagang napakasimple, di ba? Biruin mo naman, share mo, believe nothing, yung mga kabuti lang, subjective reality. So, wala naman nag-share talaga na iba niyan, di ba? Pero magtataka ka, onti lang talaga yung mga nanonood. Ewan ko alam ko kasi yung mga tao, alam ko naman kung anong root cause nito, yung presentation. Kasi nga, hindi ako nag-e-effort, di ba? Ayoko kasi mag-effort talaga ng todo. So, ayoko naman sabihin na kasalanan ko. Kasi nga, yun yung natural way ko na mag-express eh. Ayoko naman mag-bend sa ibang tao para lang magustuhan. Pero yun nga lang, di ba? Kung iisipin mo, yung information mo is napaka-simplified at deep. Pero hindi talaga sila susuportahan. Mga taong hindi kasi susuportahan, hindi naman kailangan na lahat ng tao ay suportahan ka. Pero kung araw-araw ka napapalibutan ng mga taong minamalit ang pangarap mo, kinukutya ang mga ginagawa mo, pinaparamdam na wala kang halaga, nakakapagod yan emotionally. Yan, take note tingnan mo, sinabi dito emotionally. Nakaka-drain talaga siya, as in parang gusto mo na matulog buong araw. Ang tao ay lumalakas kapag may encouragement at humihina kapag puro discouragement ang naririnig. Kaya nga, minsan nga nagtataka nga rin ako sa mga hindi ko naman binabash yung ibang tao or Kasi, yung master ko, ganito rin siya eh. Tsaka yung si Quartz Crystal. Tsaka yung isa pang pinapanood ko. Sabi ko, yung mga nag-share ng ganito, napakaunti lang talaga ng followers nila or subscribers. Meron nga isang babae nag-share ng energy healing. Parang 2,000 lang yung niya, yung followers niya. Pero tuloy-tuloy pa rin siya nagpo-post kasi yun din yung gusto niya eh. Parang same kami, 8 years na nga rin ako nagko-content eh. Kahit na hindi ka kumikita dun sa ginagawa mo dahil gusto mo nga siya, 'di ba? Pero yun lang, minsan may time rin talaga na ma-frustrate ka kasi tao ka lang din naman, 'di ba? Kasi biruin mo naman, nag-share ka ng mga ganitong impormasyon. Pero yung mga tao, hindi ka sa bagay, bahala na sila. Kaysa pag-isipan mo pa ng iniisip yan, di ba? Mga taong hindi ka talaga gusto. May mga tao na kahit wala kang ginagawang masama ay tila kontra sa iyo. Kapag pilit mong kinukuha ang approval nila, malaking energy ang nauubos. Well, hindi mo rin to maiwasan kahit ako, 'di ba? Kasi no man is an island. So, kumari ako, gusto ko nga magpaka-authentic sa sarili ko, pero dahil sa pera, minsan parang ayoko pa rin, nagbe-bend pa rin naman ako kung yung tingin ko may pakinabang ako. Pero ganun pa nga rin naman, parang mahirap siya iwasan pag nagsosolo ka talaga eh. Lalo na lalaki ka pa. Okay pa yung mga babaeng awake eh. Pero kung lalaki ka na kagaya ko, medyo mahihirapan ka, 'di ba? Hindi naman sa negative to. Pero kung babae kasi may advantage eh. Kapag pilit mong kinukuha ang approval nila, malaking energy ang nauubos. Minsan, ang pinakamabisang gawin ay tanggapin na. Hindi lahat ay para sa akin at hindi ko kailangan magustuhan ng lahat. Malaking kalayaan iyon. Magulong kapaligiran, isa pa to. Pag makalat yung bahay nyo or maraming gamit, talagang nakaka-drain siya. Kasi pag unang bukas mo pa lang na mata mo, parang distracted ka na agad. Kaya nga yan din yung source ng pagiging malimutin eh. Based from my experience kasi nga makalat nga, 'di ba? Hindi naman sa akin to dahil alam mo na yung kasama ko. Pero yun nga, 'di ba? Sinabi ko na sa kanya to na ganito eh, na kaya hindi mo nakukuha yung gusto mo kasi ang dami mong mine-maintain. Pag-alaga ng hayop, halaman, tsaka yung mga gamit, 'di ba? Eh marami na akong binisita. Ito share ko lang sa inyo para maging successful kayo. Na monetary itong pag-uusapan natin kasi yan naman talaga mahalaga eh. Ang dami ko ng binisita talaga na mayayaman kasi may mga kaklase ako mayayaman talaga. Yung bahay nila walang gamit. Tapos hindi rin marami mga anak nila. 2 lang, 3. Tapos wala rin silang alagang mga hayop or kung ano-ano pang halaman, mga ganyan.
As in, napaka-onti lang. So, focus lang talaga sila sa katawan nila tsaka pagpapapera. Which is, yan lang talaga importante. Yan din yung mindset ko eh. Importante lang sa akin, katawan lang talaga eh. Health, tsaka yung pumera lang talaga eh. Tapos, konting mga damit, ganyan. Tapos, pera. Kasi kung pera kasi, pag marami kang pera, bilis umalis talaga sa mga sitwasyon. Marami na rin mga nagsabi niyan eh, mabilis talaga umalis na sitwasyon at hindi ka makokontrol ng iba. Kuwari, ay hindi ko ibibigay sa'yo, okay may pera ako, bye bye. Ganun na lang, di ba? Napakadali talagang umalis sa sitwasyon kapag hindi ka makokontrol ng iba. Kaya naman din may mga submissive na lalaki or babae kasi mostly niyan, kung sino may pera talaga sa relasyon, sila may control sa power dynamic. Kasi ikokontrolin yung mga pagkain, yung mga ganyan, utility bills. So syempre yung palaasa, follower, either lalaki man yan o babae, iaasa talaga, 'di ba? So ito, magulong kapaligiran. Ang kalat ay hindi lang physical na problema. Ang bawat bagay na nakikita ng mata ay pinoproseso. Yan nga yun, di ba? Unang bukas pala ng mata mo, ang daming kalat. Naobserbahan ko sa mayayaman, wala talaga silang kalat or mga maraming damit or kung ano-ano pa. Tapos kotse. Sa kotse siguro bumabawi, dalawa, isa, ganun. Kapag makalat ang kwarto, maraming nakatambak, maraming hindi natatapos, nagkakaroon ng mental noise. Oo, kasi yung pre-process ng mo, kasi object, 'di ba? So parang meron siyang shape tsaka ganyan. So parang pinaprocess na talaga siya ng utak mo at nalibad-barang ka na agad, 'di ba? Parang may daang-daang maliliit na bagay na sumisigaw ng ayusin mo ko. Kaya minsan kahit wala kang ginagawa, parang pagod ka na agad. Yun, wala ka rin na-accomplish. Kaya mapapansin mo yung mga talagang nabibigay nila yung best nila sa creativity. Nagsosolo lang talaga sila sa isang room. Yan din yung mindset ko parang yung hacker mindset. Yung parang yung parang kay Neo, 'di ba? Sa The Matrix. Basta meron ka lang room, may pagkain ka lang, tsaka pambayad ng bills is okay na. Tsaka solo. Yun din marirealize nyo pagka tumanda na kayo, mga 35 pataas. Yung peacefulness na mag-isa, wala talaga siyang kapalit, di ba? Kasi nga, totoong-totoo ka sa sarili mo eh. Pag may kasama ka, kompromiso eh. Sobrang daming minemaintain yan yun, di ba? Kung mag-alaga ng hayop, halaman, maraming gamit na minemaintain, kung ano-anong abubot, 'di ba? Maraming ari-arian. Kaya nga yung mga Buddhist na debunk na talaga nila yan, minimalist sila, 'di ba? Hindi lang pera ang gastos sa mga gamit. May tinatawag na maintenance cost. O kaya yung mayayaman din talaga, 'di ba, yung maraming mga business. Hindi ka talaga makakalamang sa buhay. Ito napatunayan ko. May nakikita ka dyan, may financially free or mayaman sila. Pero hindi talaga sila yun talagang Actually, mas maraming oras talaga nawawala sa kanila. Ang kagandahan lang, gusto nila yung ginagawa nila, 'di ba? Pero kung titingnan mo on the other side, kung malawak talaga kamalayan mo, marami talaga minemaintain yung mga mayayaman. Akala mo lang talaga free sila. Kasi napansin ko yan sa mga mayayaman. Sabi ko, ba't mga mayayaman talagang pumera lang talaga ng pumera ang gusto? Kasi yun lang talaga ginagawa nila everyday. Kasi nga, mahalaga nga lang sa buhay, pumera lang talaga. Tsaka mag-focus sa katawan, di ba? Yung health mo, mag-training ka, ganyan lang talaga eh. Kumain ng processed food, matulog, paulit-ulit, magbasa. Tapos pumera, yan lang. Maraming sasakyan. Bukod sa nabubulok pala itong mga gamit, nagdi-depreciate din talaga yung value niya. Parang tao rin eh, di ba? Yung tao, tingin ko sa tao, produkto din eh. Pag yung tao tumatanda, ngayon nyo lang narinig sa akin yan, yan yung sinishare natin, di ba? Yung tao rin, di ba, bumababa value. Basically, sa biology to, pagka tumanda,
Kaya nga yung mga matatandang lalaki or babae ginagawang sugar mommy or daddy na lang. Pinapatulan sila ng mga batang babae or lalaki dahil sa pera. Kasi nga yun yung value nila, 'di ba? Pero kung matanda ka, tas saktuhan ka lang paycheck to paycheck, well, walang papatol sa iyo, no? Bihira lang din yung genuine connection. At need mo mag-try ng mag-try, which is waste of time din talaga. Maraming sasakyan, gadgets, alagang hayop. Si ChatGPT talaga, oh, may pinaparinigan. Maraming responsibilidad. Yan yun, di ba? Lahat ng iyan ay nangangailangan ng oras, attention, decision, pag-alaga. Oo, kaya nga hindi rin ako nag-reproduce eh. Yan din naisip ko talaga na waste of time talaga mag-reproduce. Kasi, ito yung narinig ko kay SQS. Technically, pag nag-reproduce ka, patay ka na talaga. Ano meaning nun? Kasi yung oras mo, energy mo, resources mo, mapupunta dun sa reincarnation mo. Kasi nga, inaalagaan mo yung bata eh. So, 18 years, di ba? E paano kung hindi naging successful yan financially, tumira pa rin sa'yo, di ba? O, di magiging lifelong yung paghihirap mo. Kaya yun sinasabi. So, para talagang binigay mo na rin talaga yung buhay mo dun sa ano mo. Kasi nga, di ba, attention is life. So, kung binigay mo talaga yung attention mo sa anak mo, which is wala masama yun na perception ko lang tsaka opinion ko lang to well, para ka na rin din talagang patay, di ba? Which is nag-agree ako kay SQS sa master ko kasi nga same kami ng frequency ng mindset kasi nga oo nga, binigay mo yung pera, lalo na pera, malakas makadrain talaga ng pera yung ano eh. Kaya nga ang daming nagiging ano eh, dyan sa pag-affiliate sa TikTok, mga pamilyado mostly dyan eh, kasi nga, nagsa-side hustle, tapos lagi pang kulang. Kahit na malaki kumita, 100k na a month, medyo bitin pa dahil nga sa anak, di ba? Constant ng pagkilos pero walang direksyon. May mga tao ang buong araw abala pero hindi naman umaabante. Busy sila pero hindi productive. O pag scattered kasi, tsaka hindi mo kilala sarili mo, wala ka ring goal at focus, tinatangay ka na lang din talaga ng ng sitwasyon, ng mga tao sa paligid mo, impluwensya ng iba. Ang nangyayari is parang drain na drain ka rin, di ba? Kasi nga scattered yung attention mo eh. Bigla ka na lang magtataka, teka, parang naubos yung oras ko ngayong buong araw, wala akong na-accomplish. Kasi nga napunta sa maraming bagay, di ba? Nakakapagod ang paulit-ulit na gawain, walang malinaw na direksyon, walang progress. Mas nakaka-energize ang isang oras na meaningful work kaysa 10 oras na walang patutunguhan. Ibig sabihin lang na meaningful work is yung gusto mo yung ginagawa mo at tingin mo may mapupuntahan yan. So, technically, goal lang din talaga yan. Paggawa ng hindi mo gusto, ayan yun, di ba? Isa ito sa pinakamalaking energy drain. Sure, alam ko, ewan ko may natutuwa pa sa employment, di ba? Na alam ko natutuwa na lang yan for the bonding. Pero kung awake ka na tao, tingin ko hindi talaga applicable sa awake yung pagtatrabaho. Kasi draining talaga yan sa kalooban mo eh. Biruin mo, di ba, subjective reality, kung saan ka pumunta is yun yung ine-empower mo. So technically, kung awake ka na tao, yung consciousness mo ang nagbibigay buhay sa lahat. So, pumunta ka sa trabaho, di ba? Hindi ko naman ginajudge talaga yung employment, pero base sa experience ko at sa pagiging awake, nakaka-drain talaga siya. At mostly, hindi trabaho yung nakaka-drain sa akin. Mga tao kasi ine-empower mo yan, di ba? Biruin mo na, daming tao sa paligid, nagtatrabaho ka, tas parang nakaka-drain talaga siya. Isa sa pinakamalaking energy ang paggawa ng hindi mo gusto kapag ginagawa mong bagay na salungat sa values, goals, at pagkatao mo, nagkakaroon ng internal resistance. Parang umaandar ang sasakyan pero nakaapak ang preno. Kaya kahit simpleng gawain sobrang nakakapagod. Kapag align ang ginagawa mo sa gusto mo, mas may motivation, creativity at energy. Kasi pagka gusto mo yung ginagawa mo, mas more relax ka. Dahil nga relax ka is
hindi ka nag-overthink. So, hindi naapektuhan yung kilos mo. Kasi yung hesitation tsaka overthinking, yun yung nagpapakilos ng katawan mo na hindi pulido eh. Siyempre, pag nag-hesitate ka, di ba yung katawan mo mag-hesitate din. Kung nag-overthink ka, yung katawan mo mag-overthink din. So, dahil yan sa hindi mo gusto yung ginagawa mo, di ba? Pero kapag gusto mo yung ginagawa mo, in na flow ka, marami kang energy. Actually, kulang pa sa isang araw yung, sa totoo lang kulang pa sa isang araw yung ginagawa mo na gusto mo para sa gusto mo. Hindi ibig sabihin na madali, pero mas kaunti ang resistance. Manipulation, ito nakaka-drain din to. Nakakaubos ng energy ang mga manipulative na tao. Ginagamit ang guilt, pinapaikot ka, pinaparamdam na kasalanan mo lahat, ginagawang kontrolado ang emosyon mo. Ito yung pagkawala sa sarili, di ba? Kasi nga, kapag minamanipulate ka, ang target sa iyo niyan emotion mo emotional frequency mo Kasi pinupush and pull ka, gaslight, tapos ikaw yung mali, inuutusan ka, yung mga hindi mo namang gusto. Although pwede ka naman magsabi ng no, may control ka pa rin naman talaga, 'di ba? Pero yung interaction pa lang talaga doon, kahit na magsabi ka pa lang ng no, yung manipulation itself nakaka-drain na talaga siya. Wala naman talaga makaka-manipulate sa'yo, pero yung interaction, mas lalo na kung nauto ka, mas maiinis ka sa sarili ka, teka, nauto ako nun naisahan ako Kaya nga ito yung yung biggest talaga awakening Dalawa lang talaga tao sa mundo, which is totoo na talaga to, napatunayan ko. Isang manloloko at isang magpapaloko, nasaan ka doon, di ba? Kahit sabihin mo na hindi ka nanloloko, well, may advantage ka pa rin, 'di ba? Parang covert na panloloko pa rin. Kahit nga yung pagbebenta ng produkto, 'di ba? Or may nakumbinsi ka, may naloloko ka pa rin. Tinawag lang talaga siya ng formality na parang transaction. Pero sa totoo, may naloko pa rin, 'di ba? Kapag palagi mong iniisip kung paano sila mapapasaya o hindi magagalit, nawawala ang focus mo sa sarili mong buhay. Unti-unti ka napapagod kahit wala kang mabigat na trabaho. Isa pa yan, di ba? Yung pagpi-please. Kasi pagka ayaw ka ng tao or ginagamit ka lang for the benefit, madidrain ka talaga niyan emotionally. Ito, pagkawala sa sarili, ito marahil ang isa sa pinakamalaking dahilan ng energy drain kapag hindi mo na alam ang gusto mo. Puro opinion ng iba ang sinusunod mo, nakikipagkumpara ka palagi, nagkakaroon ng pagkawatak-watak sa loob. Kapag malinaw kung sino ka at ano ang gusto mo, mas kaunti ang energy na nasasayang sa pagdedesisyon. Mostly kasi yan kung tulog ka pa. Naranasan ko rin naman maging tulog pa Nung mga bandang 20s ako, tulog pa rin ako niyan. Maswerte na nga ngayon, ang dami na nagising ng 20 pa lang ako. 31 nagising ako ngayon dahil sa information tsaka isolation, dahil nga sa C19, di ba? Ang daming nagising talaga na tao. Kasi pagka hindi mo kilala sarili mo, tatangayin ka na lang talaga ng mga environment. Kasi yan yung old version yung paniniwala na duality, na merong separate outside sa'yo na magbibigay ng value sa'yo, magiging fulfilled ka, magiging masaya ka. So technically, constant proving yung mangyayari. So mawawala ka talaga sa sarili. Kahit nga yung value about money, which is yan talaga yung biggest factor talaga dito sa lipunan. Ito challenge ko, mag-ano kayo ng TikTok dyan. Lahat ng pinag-uusapan dyan, sales, pera. So, hindi ba obvious, di ba? Kung ano talaga purpose ng buhay. Tapos yung iba pa, mangi-scam. Itong purpose mo. Well, hindi yan yung purpose mo. Purpose mo lang talaga mag-survive, di ba? Lulukuhin mo pa yung mga tao, yun lang naman talaga yung purpose. Tingnan mo na lang yung katawan mo. The fact na nagsisik kayo mamanis, ano ibig sabihin nun, di ba? Naglulukuhan pa tayo dito di ba?
So, meron mga ganyan talaga, 'di ba? Madidrain ka talaga sa mga ganyan. Pag hindi mo talaga kilala sarili mo, yung value mo talaga is nakadepende external, hindi sa decision mo sa sarili mo or pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya nga sinabi dito, kapag malinaw kung sino ka at ano ang gusto mo, mas kaunti ang energy na nasasayang sa pagdidesisyon. Overthinking. Ang utak ay gumagamit ng malaking enerhiya kapag paulit-ulit mong iniisip nakaraan, mga pagkakamali, mga bagay na wala kang kontrol, para kang tumatakbo sa treadmill, bagong pagod ka pero wala kang napupuntahan. Yan nga yun, 'di ba? Ganyan talaga mangyayari. Pag sa overthink, nag-hesitate ka, tapos puro what if, tapos puro limiting beliefs na lalabas dyan. Kaya nga maganda, kung ano talaga gusto mo, tingin mo makakabuti, subukan mo na talaga. Takot sa sasabihin ng iba, judgment. Kapag lahat ng kilos mo yan nakabase sa opinion ng iba, hindi ka nakakapag-desisyon. Actually, hindi mo na na-enjoy buhay mo. Sa totoo lang, kapag yung judgment ng tao, ibang tao iniisip mo. Pero itong biggest reality talaga na slap wala talaga silang pakialam. Yung judgment nila is projection lang talaga nila yan. Hindi ka makakakilos ng malaya. Hindi mo may pakita ang totoong sarili. Napakalaking energy ang nauubos sa pagpapanggap. Employment na naman ang una ko naiisip dito, tsaka pakikisalamuha sa mga tao. Kada interaction talaga sa tao, puro pagbabalat kayo lang talaga yan. Tsaka may categorization, ikaw ba irrelevant, valuable, or baliwala lang. Evil eye, ang konsepto ng evil eye ay matatagpuan sa maraming kultura at paniniwala. Ito ay paniniwalang may negatibong epekto ang inggit o masamang intensyon ng ibang tao sa isang tao. O kagaya ng last na share ko kagabi, kapag alam mo kung sino yun, 'di ba? Yung tumingin sa iyo na parang may halong inggit. Malalaman mo yan yung tingin pa lang yung parang yung muka, tsaka yung mata, may halong inggit. Totoo yan. Totoo yan, ayaw ka talaga nung taong yun. Tsaka mangyayari pa, may chance ka talaga na isabotahin yan. Hindi lang sa pag-iisip, okay lang sana kung pag-iisip Kasi yung pag-iisip, well, kontrolado mo naman sarili mo. Kapag binigay mo yung best mo, hindi naman maapektuhan. Pero kung ginawan ka talaga ng physical na talaga, pagsasabotahe, doon na magkakaproblema. Walang matibay na ebidensya siyentipiko na nagpapatunay na may literal na supernatural na kapangyarihan ng evil eye. Gayunpaman, ang totoong nangyayari minsan ay nakakaramdam tayo ng pressure dahil sa inggit ng iba. Nakakaapekto sa isip ang negatibong komento. Nagiging conscious tayo sa tingin ng ibang tao. Yan yun, di ba, kapag alam mo kung sino yung inggit, parang nagpe-play siya sa utak mo. Pero, ang lang talaga dito is para maiwasan to, wag ka na lang, limit access na lang talaga. Wag ka makipakita. Tsaka wag ka mag-share masyado ng marami yung mga goals tsaka plan mo. Kasi pag nakikita ka nila nag-i-improve, maiinggit talaga yan. Which is natural naman sa tao talaga yan. Hindi mo naman pwede sabihin, mag-grind ka rin dyan at upagi mo sarili mo. Mas lalong maiinis, di ba? Maganda talaga, cut na lang talaga, limit access, wag magpakita. Kaya kahit hindi dahil sa supernatural na dahilan, ang pagiging palaging exposed sa inggit, ayun na, sinabi exposed sa inggit, negativity at toxicity ay maaari talaga magdulot ng stress at pagkapagod. Wag mo na lang talaga sila bigyan ng attention talaga. Kasi pag walang attention, may starve din yan at maghahanap ng iba naman na target, 'di ba? Ang pinakamalaking energy drain sa huli, ang pinakamalaking nakakaubos ng energy ay ang pamumuhay na hindi naka-align sa tunay mong sarili. Isa pa to, 'di ba? Ito talaga yung biggest na draining. Kapag araw-araw mong ginagawang hindi mo gusto, hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo priority, hindi mo pangarap, para kang may bit-bit na mabigat na bato araw-araw. Samantalang kapag malinaw ang direksyon mo, maayos ang kapaligiran mo,
limitado ang toxic na tao sa paligid mo at nakatuon ka sa mga bagay na mahalaga sa iyo, mas maraming energy ang napupunta sa paglikha, pag-unlad at pag-abot ng mga layunin kaysa pag-survive lamang bawat araw. Kasi yung mga hindi in alignment sa'yo, nagiging pabigat siya. Sa totoo lang, nagiging pabigat. Para talaga siya, nakaka-drain talaga siya. Yung trabaho, mga tao sa paligid mo, hindi supportive. Kaya nga, ang mahal talaga ng bayad ng peace. Kaya nga na-debunk na yan ng mga Buddhist, di ba? Life is short, seek enlightenment. At kapayapaan lang mahalaga talaga. Kasi nga, kapag nasa peaceful state ka, nakakonekta ka sa sarili mo, sa present mo, nagagawa mo gusto mo, at in connection ka na rin sa self mo or tinatawag kong God. So, parang ang kayamanan lang talaga is total freedom, di ba? Which is yung nagagawa mo gusto mo, nagiging totoo ka sa sarili mo, na-express mo yung sarili mo, alam mo yung gusto mo. So technically, self-control, ikaw yung may choice ng mga gusto mo para sa ikakabuti at ng buhay mo. So, ang totoong kayamanan pala na talaga, freedom. Freedom pala, So, paano kung gusto niyo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.